Dahil dun sa ginawa mong pangingialam, may grounds na ako para kumuha ng restraining order laban sa'yo. Kawawang Rocky. Salamat. Mababayaran ko rin kayo. Nakulong na nga, may pride pa. Rocky, huwag mo nang isipin yan. Hayaan mo ako lang magpuno sa mga pagkukulang sa'yo. Saan ba kasi ako nakuha? Bahay at punan sa lugar na tinatawag na Santa Socorro. Si Simon, mabubuking na ba? Umampon na matandang lalaki na si... Ano nga ba pangalan mo? Ano nga, Randy? Ano na nga ba pangalan ng matandang lalaki yun? Yung umampon sa'yo? Ano? Si Tatay Lorenzo po. Ah, Kaso, Sir Agida, matagal na po siyang patay, so kung pwede lang po, huwag na po natin pag-usapan. oo. Sorry, phone ethics. Dapat pinatay ko to eh. Teka, sensya na. Hello? Oh, Jim Rod. Bakit? Ganun ba? Oh, sige. Oo. Oh, sige. Gabi. Jim Rod. Bakit daw? Pinauuwi na daw tayo ni Senyora Buenat ng papa mo. Ngayon din. Hello, George. Hello. Oh, saan na naman kayo galing? Oh, George, Delphine. good evening po. Oh, nandito ka pala. Gabing-gabi na. Oo nga ho eh. Pwede ko ba kayo makausap? Hello. Pwede ba ako magpaliwanag? Magpaliwanag? Anong dapat mong ipaliwanag? Nay! Anong ginagawa niyo? Nay! Ito, inuugasan ko yung mukha ni George. Oh! Ay, ano ba nasabi ko mukha ni George? And then, inuugasan ko yung... Nay, yung kaluluwa niya. Nay, Este, Nay. yung jeep. Nay, tingnan muna kay Nay. Nay, ano ba nangyari? Punta ako sa... Saan kayo nagpunta? Doon. Punta ako. Saan nga? Sa bahay ni George. Nagpunta kayo. Oh, tapos? Nakita ko. Sino? Si Maximiliana! Iyon. Ma'am Gabi, Oh, mauna na kami sa taas ha. sige. Kasi sabi ni Senyora, gisingin daw namin siya pagdating natin. Pero sumunod ka na kagad sa loob, gabing-gabi na. Usap na kami. Oo nga. Okay. Simon, thank you for coming with me, Simon, so ngayon naalala mo na ulit pangalan ko. Kanina kasi sa bayan punan, Randy ka ng Randy eh. Naman, George. Nilabas ko sa kulungan itong dalawang to eh. Ha? Ano naman ang ginawa mo, Rocky? Ano ba nangyari? George, nakasuhan sila. Meron silang pinasok na bahay eh. Kasama to si Asyong. Kaninong bahay? Kay Simon. Nung nandun tayo kanina, naaalala ko yung times na magkasama tayo. Naaalala ko yung mundo na ginawa natin dalawa. Tayong dalawa lang. Pero ba't parang di ka masaya na bumalik tayo doon kasama ako? Gary, nung umalis ka kasi, iniwan ko na rin yung mundong yun. Nung umalis ka, wala na ako ibang naranasan kundi sakit, paghihirap, tsaka puro heartbreak na lang. Simon? Simon na naman! Hindi mo ba alam na may asunto ka pa doon sa kanya? Tapos ito pa gagawin mo? George, huwag naman kayo magalit. Alam ko may dahilan to eh. Kung alam ko lang uunahan mo ako magpaliwanag. Kung alam ko lang nasasabat ka sa diskarte kong magpaliwanag sa totoo kong tatay, sana hindi na lang kami nagpatid sa'yo. Rocky, hindi kita pinalaking bastos, ha? Pero nung magsimulang magkwento si Sir Agida, Ay, iniwan ako ng tatay ko sa bayang punan.
Tapos, I just had this feeling of rejection over the years na di ko masabi kahit kanino maliban sa'yo. Tapos bigla ka pang umalis. Feeling ko tuloy kalahati ng kaluluwa ko na wala. Pasensya ka na, Delphine. Sana maintindihan mo na hindi naging madali ang buhay ni Rocky itong mga nakarang araw. Naintindihan ko, Man George. Umaasa na ako na sana dumating yung araw na mapatawad niya ako. Hindi ko kasi maintindihan itong mga nakaraang araw. Magmula nung dumating sa buhay namin yung kaaway niya nung bata pa siya. Si Simon ho. May nagsabi ho sa akin, yun nga yung gusto kong pag-usapan sana ngayon. So, pumunta ako ng Maynila. Doon kinupkup ako ng isang matandang mama, si Mang Lorenzo. Kaso, alam namatay siya kagad. Naiwan na naman ako mag-isa. Feeling ko nawalan na naman ako ng ama kagad. All these years, tinry ko magsikap para paaralin yung sarili ko. Buhayin yung sarili ko. Abby, I hope now you understand kung bakit mahirap talaga para sa akin na bumalik doon. Pero kasi sabi sa akin ni Sir Agueda, hinahanap ka ng tatay mo. Hindi pa kayo nag-uusap? Gabby, I have no intentions of ever reconnecting with my father. Baka, malay mo baka nang gugulungin yun sa akin. Eh, Simon, tatay mo yun. Gabby, iniwan niya ako. Okay? So kaya ko rin siyang iwan. Alam mo, may mabuti man dahilan si Rocky. Hindi ko na siya mapagsabihan. Kung ano-anong gulo ang pinapasok niya, pinangangaralan ko nga na huwag siyang madadala sa init ng ulo at huwag siyang padalos-dalos. Alam mo, Delphine, matanda na ako. Siguro dumating ng panahon para si Rocky magkaroon ng isang totoong ama. Hindi yung ama-amahan lang. Querida nieta, ang sabi ng papa mo, umalis ka raw dahil sinabi ni Ninik sa iyo na hindi ikaw ang tunay na anak ni Aaron. Umalis lang po ako para maghanap ng kasagutan. Dapat kasi hindi ako maglalakwatsa ng lalakwatsa eh. Kung nandito lang sana ako, pwede kong sagutin lahat yung mga tanong mo. Kaya ngayon mismo na nandito ako para sabihin sa iyo, huwag mo nang pakinggan ang stepsister mo. Isa kang tunay na Barrinuevo. Siyong. Siyong? Siyong! Tutulog ka ba? Hindi. Asyong, huwag kang matulog. May sabihin ako eh. Alam mo, naiinis ako. Dahil inunahan ako magpaliwanag ng taong yun eh, no? Parang hindi man lang ako hinayaan dumiskarte. Nakakatawa ka. Bakit? Nagpapatawa ba ako? Alam mo, Rocky, si Sir Delphine, ilang beses ka nang tinulungan yan. Tingnan mo, dinala ka sa Saudi. Oh. Tapos pinyansahan ka pa. Oh, tapos kulang na lang yung tao, murahin mo. Si Ma'am Araceli, na napakadami ng atraso sa'yo. Iniyakan ka lang ng konti, tapos pinangakuan ka lang na pupunta sa States. Pinatawad mo na kaagad. Bakit? Dahil ba hindi siya yung nang iwan sa'yo sa ampunan, ha? Pero paano naman ho kayo nakakasiguro? Siya nga ang apo ko. Meron kang isang birthmark dito sa kagiliran mo. Yan.
Yan. See? Oo. Hindi. Ewan ko. Oo nga naman. Kasi di ba, iniwan niya kayo ng tatay mo, kaya hindi siya yung napilitan na mag-iwan sa'yo sa ampunan. Di ba? Rocky, dalawa sila na may atraso sa'yo. Pero si Sir Delphine, at least, bumabawi. Nagtatry na suyuin ka, humingi ng tawad. Ikaw talaga ang tunay na Gabriel Barrinuevo. Sienna, did I tell you? Masabi ko sa'yo, deep in my heart, alam ko ikaw yung tunay kong anak. Isang taas lang pala ng shirt ang kasagutan nito eh. Hindi lang yun ha. Isang balat lang sa tagiliran niya dito sa katawan. Mismo. Ako ang kailangan. Ano, wala sinabi yung mga DNA testing na yan. Kaya walang kaduda-duda na ikaw si Gabriel Barrinuevo. What are you doing here, Araceli? Balita ko hindi ka nakakabuo ng mga sentences in English. I studied acting in UCLA. May experience ako sa M16, CIA, and KGB. So yes, I can string 2 words in English together. Ikaw, Araceli, saan ka nag-aral mag-English? Kailangan kong balaan to si Gabi. Pero ano naman kasi itong pinapagawa sa akin ni Lolo George? Pinagwawalis ako dito. Alam mo, Rocky, huwag ka nang magreklamo. 2 beses ka ng pinyansa ni Lolo mula sa kulungan eh. Alam mo kung mga mabata pa lang tayo, malamang hindi ka na makaupo dahil sa palo ni Lolo George. Sige na, ito na nga. Magwawalis na nga eh. Paano mo nalaman na dito kami nakatira? Hindi ba't nag-iwan ng forwarding address si Delphine sa resort? Dahil baka naman sakaling may dumating na mail para sa kanya galing Saudi. Remember? So tell me, does that answer your question? That's funny kasi I kind of had the impression that you were banned na tumapak sa kahit anumang property ng mga Barrinuevos. That's great news, Gabby. Oo nga eh, at least ngayon wala na ako mga tanong. Hindi ka nakakasyonin na sarili ko. Alam mo, nararamdaman ko na things are finally starting to get better. In fact, I think things are starting to look up. So, all the more reason para pakasal tayo. If you don't mind, I'd like to speak to my daughter, Monique. I'm not sure she wants to talk to She you. is my daughter. So wala kang pakialam at wala kang karapatan na bawalan ako. Dito ba nakatira si Rocky Francisco? Oo, ako yun. Pirmahan mo to. Ano to? Restraining order galing kay Simon Escalante. Simon, di mo naman ako kailangan madaliin eh. Diba, I agreed naman to marry you. I know, but these are just the questions that are hanging over my head. Gabi, gusto kong maging asawa mo. I want it to be official. Kahit sa harap lang ng huwes, masaya na ako. What do you want, Mom? Sira ba ulo mo, Monique? Bakit sinabi mo kay Gabi na pinulot lang siya? Sinisira mo mga plano natin. Plano natin? Ma, plano mo lang. Can't you see? I'm trying to keep you from doing another huge mistake. Matigilan mo na, tama na. I mean, pagtingin mo sa mundo, yung perception mo masyado ng twisted. Tama na. Lolo George, pinatawag niyo daw po ako. Milet, may pakikiusap sana ako sa'yo. Hindi ba may kang Joey na abogado? Oo. Gusto ko sanang tingnan niya ito. Itong dokumentong ito kung maayos. Pero yung pamilya ko, syempre gusto ko nandun din sila, di ba? We can do that. We can get married in the church pag ready na kayo. Gusto ko lang naman ng security.
I just want to know in my heart na para sa akin ka lang at ako para sa'yo. Restraining order to para kay Rocky, ah. Lolo George, bakit hindi niyo po ito ipatingin sa mga abogado ng Barinnuevo? Eh kasi kahit papano, sangkot ang mga Barinnuevo sa dokumentong yan. At ngayon ay kakasal na si Gabby kay Ricky. Baka malagay sila sa alanganing posisyon pag nabasa nila yung dokumentong yan. At lalong masisira si Rocky sa paningin nila. Kaya mas mabuti kung taong tagalabas ang tumingin sa dokumentong yan. Si Rocky pa rin, no? Kasi, ang dami kasi sa akin sinabi ni Rocky na tungkol dun sa ampunan, ang hirap naman i-fake. So, ganun. Dahil marami siyang alam tungkol sa bayampunan, automatically nagsasabi na siya ng totoo. Dahil masakit para sa akin na gunitain lahat ng nangyayari doon sa bayampunan nung bata pa tayo. Eh, bakit naman kasi lo, masyado kayo seryoso sa dokumentong yan? Eh, kung ayaw ni Ricky na lumapit ako sa kanya, hindi ako lalapit. Para naman kasi nang gagalaiti ako na dumikit sa kanya, eh, no? Rocky, hindi mo alam kung gaano kaseryoso ang laban na pinapasukan mo. Kapag hindi ka sumunod sa kapakanan ng dokumentong yan, pwede kang makulong ulit. May hangganan ng pasensya ng mga pulis at ng mga korte. Baka bigla ka na lang ikulong at itapon na lang nila ang susi. Baka ikaw ang twisted ang tingin sa mundo. Ikaw ang nagtraidor sa kaisa-isang tao na nagmahal at nag-aruga sa'yo. Now think again. Sino sa atin ang twisted ang tingin sa mundo? Grata. Alam mo, Ma, wala na rin talaga mangyayari kahit ano pa sabihin. Gusto ko lang malaman mo na wala na mangyayari dyan sa plano mo. And I just hope that you use your intelligence and your resourcefulness sa ibang bagay. Hindi sa puro pagsira ng buhay ng ibang tao. Still don't get it. I'm doing this for you. Ganun ba? Alam mo, di ko nga alam kung ba't niya ginagawa to eh. Sa totoo lang, siguro matagal na may gusto sa'yo nun. Tapos ngayon nanggugulo lang para mabawi ka niya sa akin, Gabby. Hindi ko alam, I don't know. Basta, ewan ko, siguro, kung yun talagang intention niya na manggulo, but I guess it's working. I guess it's more than coincidence. Lo, bakit naman po lalabagin ni Kuya Rocky yung utos dyan sa papel na yan? Hindi naman si Ricky ang habol ng kuya mo eh. Sino ba ang laging kasama ni Ricky? Hindi ba si Ma'am Gabby? Coincidence din lang ba na nakita tayo mag-soulmates? Randy and Bea after all these years. In these circumstances, coincidence ba yun? Practically, it's impossible. Hello? Hello, Ma'am. May malaking balita po ako. Nag-usap po kaninang madaling araw ang mga Barinnuevo. Pinatunayan po ni Senyora Maxi na tunay na anak ni Sir Aaron si Ma'am Gabby. Dahil ganun lang. Just because it took you down memory lane, siya na. Siguro si Monique. Kasi magkakampal sila. Saka si Monique yung nagsabi sa akin kung nasan si Araceli. Si Araceli din naman nagsabi sa'yo kung nasan yung ampunan eh. Ano ka mo? May balat sa tiyan? Ha? Oh my gosh! What a twist of events! Ibig mo sabihin, nakachamba ko na yung totoong Gabriel Barinnuevo ang nadala ko galing sa bayampunan? Oh my gosh! The universe still loves me! Tuloy yung mga plano natin, okay? Hindi kaya all this time magkakampi sila Rocky saka sila Monique? Alam mo, he stole your suspicion for your kidnapping. Pero kasi parang ang hirap isipin kasi ang bait sa akin ni Rocky. Porke mabait yun na. Siya na siya ng paniniwalaan mo. Lo! Papasok na po ako, ah! Lolo George, papatingin ko na lang po to sa tiwiin ko, Babalikan ko na lang po kayo agad. Sige po, Sige, Milet. Salamat. Thank you. Sige. Gabby, I've been with you this whole time. Kahit masakit, sinamahan kita. Habang siya, what has he done? Ano lang mga ginagawa niya? Bakit? Anong ginagawa ni Rocky?
Gabby, he broke into my house. Ano? Pinagbunutan niya ako ng balisong and he threatened to kill me kung hindi kita layuan. Teka lang, parang imposible naman ata yan. It's not their records to prove it. In fact, may restraining order nga ako laban sa kanya eh. Para maprotektahan ko yung sarili ko just in case pagtangka niya ako ulit. Si Rocky? Yes. Gabby, these are exactly the kinds of people that I'm trying to protect you from. Mga manloloko. Mga taong gusto ka lang gamitin para sa mga sarili nilang hangarin. Simon, I know naman how lucky I am to have you. So bakit pa ayaw mo pa rin akong pakasalan? Simon, just give me time, okay? My God, Bes, nagiya na nakasal si Simon. Eh, di ba nag-promise ako sa'yo, ako nang gagawa ng wedding gown mo? I think kailangan ko magpuyat para maisuotin ka bukas. Ako ba? Sa West pa lang, di pa ako pumapayag. Bakit? Kasi... Basta, ang bilis kasi ng mga pangyayari. Ang dami nangyayari. O baka kasi hindi ka pa sure sa totoong pagkatao niya. Ako, Bes, parang unfair ka naman yata kay Simon. Of all people, you should know what it's like na pagdudaan ng pagkatao mo. Eh, sa mga kwento mo sa amin, parang si Rocky pang nagtutulak sa'yo para lukoy mo si Simon. Eh baka naman kasi merong mga proof si Rocky tungkol sa mga sinasabi niya tungkol kay Simon. Okay, like what? Hello, Rocky. Eh, wala akong chance na kausapin si Ma'am Gabby. Lagi nakadikit itong kasungot eh. Neryoso nga ni Simon na didikit talaga siya kay Gabby, no? Kailangan mag-iba na ako ng tactics. Oo, kaya kung ano man talagang tactic yung iniisip mo, ha, gawin mo na kagad. Kasi, bro, ang balita, niyaya na ng kasal nitong si Ricky, si Ma'am Gabby. Yung clay baboy. Hindi nga ba't sabi ni Gabby na kung sino man ang may hawak ng clay baboy na yon, eh siya ang tunay na Randy. Oo nga. Si Rocky nga may hawak ng clay baboy pero ninakaw niya yung kay Simon. Pero, mas unang nakita ni Gabby, si Simon na hawak yung clay baboy. Oo, baka naman, gumagana naman ang pagka-apity-apity attitude mo. Kinakampihan mo na naman si Papa Simon. Excuse me, hindi ako snobbish. Realist lang ako. Bakit? Hindi naman magkakasundo to si Rocky tsaka si Gabby, ha? Saan ka ba nakakita ng eredera na pinakasalan ang kanyang driver at maging happy? Oo, bukas nga daw, pupunta sila sa West eh, para formal na ang lahat. May sinet pa silang date, bro. Teka lang, hindi ba to alam ng pamilya ni Gabby? You're so up like that. You look at people so like ants. Naman na. Please. Please lang. Alam nyo, Loka, alam ko naman, you have the best interest. Pero kasi, tingnan mo yung usapan. Nag-umpisa kay Simon na inaya ako sa kasal. Bigla napunta naman ngayon kay Rocky. Lalo ako naguguluhan. Naku, Be, sorry ah. Alam mo naman, gusto lang namin ipakita ang both sides ng argument. Sabagay. Well, thank you. Alam niyo naman, napakaswerte ko dahil kaibigan ko kayo. Pero syempre, at the end of the day, ako pa rin na masusunod. Ako pa rin na magdedesisyon. Diba? I have to trust my instinct. Next time na magtanong sa akin si Simon. Sige, mag-iisip ako ng paraan. I'll see you. I'll see you. Okay. Ma'am. Oh. Andyan daw po si Bird at si Boy. Ha? Bakit daw? Ang gabi! Oh, Bert, Boy, bakit kayo nandito? Hirap pa. Mang gabi. Ano to? Mas dapat abangan ang maiinit na mga tagpo ng My Driver Sweet Lover. Kahit na magpakasal sa'yo, sabihin mo lang sa akin kung saan, and I'll be there. Mabubuko na ni Gabby ang pagsisinungaling ni Simon. Please, let me explain.
So the whole time na nagpaplano si Araceli na agawin sa amin ng kayamanan namin, kayo ng mini Araceli mo ay nagpaplano din para maagaw na sa akin yung pera namin? At mapupwersa si Araceling gawin ang di nararapat. Pupunta si Sir Aaron bukas sa resort. Abangan mo ako sa parking lot. Meron akong iabot sa'yo doon. Ito yung bomba. Ilalagay mo to sa loob ng kotse ni Aaron. Okay?